Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Habang pinagmamasdan ni Dea ang maputlang muka ng natutulog na si Kenito, ay hindi niya maiwasang maawa dito. Maraming dugong tumaga sa tiyan nitong nasaksak ng lalaki nagtangka magnakaw ng motorsiklo nito. Hinihintay lamang ng nurse ang go signal ng doktor at handa ng salinan ito ng dugo. Kalilipat lang nito sa recovery room. 8 stitches ang naging tahi nito sa tiyan, ngunit malalim ang stab wound na tinamo nito. Mabuti na nga lamang at walang internal organ ang na-damage sa pagkakasaksak dito. Nagboluntaryo siya makuna ng dugo nang malaman niyang kailangan salina ni Kenito. Ayaw pa sana niyang pumayag ng mga doktor dahil wala pa siya sa tamang edad. Ngunit pinaperma niya ng waiver ang kanyang ina upang makuhanan lang siya ng dugo. Magkaiba sila ng blood type ni Kenito. Mabuti na lang at may available na katipo ng dugo nito sa blood bank ng ospital, kaya ipinalipat na lang doon ang nakuha sa kanya. Ang papa naman niya at Kuya John Lloyd ay nasa police station. Sumama ang mga ito sa mga pulis sakay na nagtungong police car sa kanila. Marahil ay naghaharap na ng formal complaint ang mga ito laban sa taong nagtangka manloob sa bakuran nila at sumaksak kay Kenito. May kumatok sa pinto kaya mabilis siyang bumalik sa kinauupuan. Nang bumukas ang pinto, ay lumitaw roon ang isang may edad ng babae at isang lalaking marahil ay nasa early 20s pa lamang. Malaki ang pagkakahawig ng babae kay Kenito, kaya nahulaan niyang ito ang ina ng binata. Ang lalaki naman ay bahagya lang pagkakahawig dito at siyak niyang mas bata kaysa kay Kenito. Binati niya mga ito, saka siya nagpakilala. Nalaman niyang Amelia ang pangalan ng babae at Kennedy naman ang lalaki. Ina at kapatid nga ang mga ito ni Kenito. Sa mga maikling pangungusap ay nagawa niyang ikwento sa mga ito kung paano nasaksak ang binata. Maayos namang makipag-usap ang mga ito. Hindi niya inaasahan na magpapasyang ginang na paalis sila sa kanilang apartment ang anak nito. Paano na yan? Maaga ka pala mag-goodbye sa Mr. Right mo. Kantsaw ni Berna kay Dea na magkita sila nito. 3 araw na kalilipas mula na masaksak si Kenito. Nailabas na ito ng ospital. Pansamantala raw ito magpapagaling sa inuupahang apartment kasama ang ina at kapatid nito. Ang sumaksak dito ay nasampahan na ng kasong attempted homicide, attempted theft at trespassing. Mabuti na rin siguro ang ganito. Walang latoy na sagot niya sa kaibigan. Mas maaga ko siya makakalimutan. Mas okay. At least, aalis siya na hindi pa ganoon kalalim ang feelings ko sa kanya. Kaya lang, ngayon pa lang ay parang nasasaktan ka na. Pinagalaw lang niya ang kanyang mga balikat. Ano bang sabi niya? Susundin ba daw niya ang gustong mangyari ng mother niya? Iyon pa nga ang isang kinalulungkot ko. Mula nang dumating ang mother niya, hindi na kami nakausap ni Kenito na kami lang dalawa. Hindi ko malang siya matanong kasi nga lagi nakabantay ang nanay niya. Naku, baka nakakaamoy si mother dear na balak mong gapangin ang anak niya. Ano ka ba? 25 years old na si Kenito. Hindi na kailang gwardyahan. Grabe ka, Dea. Lolo mo na pala si Kenito. May lolo ka na, tatay, uncle at kuya kapag kayo nagkatuluyan. Batukan kaya kita. Ano naman kung mas matanda siya sa akin? Lalaki naman siya. Ang sabi nga nung teacher natin sa biology, nung second year high school pa lang tayo, physically speaking, mas nauuna mag-mature ang babae kaysa sa lalaki. Kaya tama lang na mas matanda siya kaysa sa akin. Pero 9 years din iyon. Ang laki pa rin ng age gap ninyo. Sigurado magkaibang-magkaiba ang mga hilig ninyong dalawa. Okay lang. Basta hindi ko pakikialaman kung anong gusto niya. Respetuhan na lang. Berna, tingin ko hindi ko lang siya crush. Mahal ko na siya kaya ganito nararamdaman ko. Paano na yan ngayon? Ikaw na nga nagsabi na iaalis na siya ng nanay niya sa apartment niyo. Ewan ko, pero kapag natuloy siyang umalis sa amin, gusto ko munang malaman niyang feelings ko.
Nanlaki mga mata niya at mga butas ng ilong nito. Magtatapat ka ng feelings sa kanya? Hello? Babae ka pa rin, no? Hindi ko naman yung kinalilimutan. Pero nga kasi, para hindi ko na kaya itago pa to. Naku girl, hindi talaga ako sang-ayon sa sinabi mong yan. Kasi, natatandaan ko yung sinabi ng mga pinsan kong lalaki na turned off sila sa mga babae nagbibigay ng motibo at nauuna manligaw kaysa sa kanila. Medyo nahulas na siya sa narinig. Hindi niya makakayanan kung sa halip na mapalapit ay lalong mapalayo ang loob ni Kenito sa kanya. Pero paano pa niya pipigilan lumabas ang feelings niya sa binata? Kahit medyo mainit na, ay diniligan pa rin ni Dea mga halaman sa gilid ng bahay nila at ng apartment ni Kenito. Nakita niya kasi nakaupo ito sa balkonahe. Nagkataong pang umalis ang ina nito. Ang kapatid naman nitong si Kennedy ay nung isang araw pa bumalik sa kawit. Kumusta ng pakiramdam mo? Bati niya sa binata. Sumasakit pa bang sugat mo? Hindi na gaano. Wag lang mababangga ito, ayos lang ako. Sagot nito. Mabuti at mabilis lang gumaling ang sugat mo. Nalulungkot talaga ako na dito ka pa napahamak. Inassure ka pa naman ni Papa noon. Naligtas ka rito sa amin. Base sa investigasyon ng mga pulis, hinagisan pala ng suspect ng pagkaing may laso ng aso nila kaya namatay. Kaya marahil nagawa ng suspect na makaakyat sa steel fence nila. Batikang magnanakaw na raw ang suspect kaya pati ang pagbibigay ng pagkaing may laso sa aso nila ay kasama sa plano nito. Kahit nasaan ako, kung talagang madidisgrasya ako, mangyayari pa rin yun. Nakangiti ito na tila baliwala dito nangyaring gayong nalagay na ito sa bingit ng kamatayan. Mabuti na nga lang, hindi ako napuruhan. Kailan ka nga pala aalis dito? Naging mapanudyong ngiti nito. Bakit naman gusto mo na akong paalisin? Hindi sinabi lang na mama mo na iaalis ka na niya rito. Kasi nga naman, dito ka na disgrasya. Ayaw lang siguro niya maulit ang nangyari. Nag-usap na kami ni mama. Pumayag na siya hindi ako umalis dito. Napalapit siya rito. Talaga? Teka, nababasa na ang balkon. Anitong tatawa-tawa. Gulat na iniiwas agad niya ang hose ng tubig. Nang tignan niya ito, ay hindi naman umabot sa front steps ng apartment ang nabasa ng tubig. Niloloko mo naman ako Gusto lang kitang biruin. Para kasing problemado ka na naman. Bakit ba? Ano ba ang problema mo? Wala. Bumalik siya sa pagdidilig ng mga halaman. Palagay ko, mayroon. Hindi siya kumibo. Sinulya pa niya ito. Pilyo ng pagkakangiti nito at hindi siya mapalagay. Kasi binabaha ng mga halaman na dinidiligan mo pero hindi ka pa rin tumitigil sa pagdidilig. Gulat na napatingin siya sa lupa. Naglalawa ng mga iyon at malamang na masarmunan siya ng mama niya kapag nakita nito na nag-aksaya lang siya ng tubig. Mabilis niyang isinara ang gripo kung saan nakakabit ang water hose. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Kenito. Samahan mo naman ako rito. Magkwentuhan muna tayo. Pinagpaliwanagan ko siya. Isa pa, kahit ayaw niya ako manirahan dito, kung ako naman ang may gusto, wala siya magagawa. Saka, marunong umanawa sa rason si mama. Gusto ko magstay rito sa inyo, kaya ginala niya ang desisyon ko. Nakakahiya nga sa parents mo, kasi hindi ka namin naprotektahan. Actually, kung hindi naman ako lumabas ng bahay, hindi ako madidisgrasya. Hindi lang kasi ako makapayag na basta na lang tatangayin na magnanakaw ang motorsiklo ko nang wala akong ginagawa. Sinulyapan niya ito. Kahit na ospital ito, ay parang hindi pa rin lumiita ang maskuladong pangangatawan nito. Pero nanganib ang buhay mo sa ginawa mo, wika niya. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa ginawa mong pagdodonate ng dugo sa akin. Sa halip ay wika nito. Wala yun, nangailangan ka at nagkataong kaya kong tumulong. Ang sabi sa akin ni Tita Morena, takot ka raw sa turok ng karayom. Hindi ka pa rin daw dapat mag-donate ng dugo, pero nagpakatatag ka raw at pinapirma mo pa siya ng waiver para lang payagan ka makunan ng dugo. Maraming salamat, Dea. Alam kong kulang pa ang mga salitang iyon sa ginawa mo para sa akin. Okay na yun. Ilang araw nga pala ang ibinigay na bakasyon sa iyo ng opisina ninyo. Pag-iiba niya sa usapan. Teka, binabago mo ang topic. Hindi pa ako tapos magpasalamat sa iyo. Ikaw rin palang una nagising, kaya nadaluhan agad ako ni na Tito Dario. Kung hindi dahil doon,
Baka hindi lang isang saksak ang abutin ko sa magnanakaw. Ayoko lang balikan yun. Change topic na tayo. Bakit pa nahihiya ka mapasalamatan? Bakit parang minamaliit mo lang ang mga naitulong mo sa akin? Napakalaking bagay nun sa akin, Dea. Hindi ko yun makakalimutan. It made you even more beautiful inside and out. Hindi ko to sinasabi lang dahil sa nagawa mo para sa akin. Sasambulat talaga ang kilig niya dahil sa mga sinasabi nito. Ikaw naman, sobrang papuri na yan ha, wika niya. Dinunggol pa niya ito sa tagiliran. Aray, naku, medyo masakit yata iyon. Ay, sorry. Hindi niya alam kung paano himas ang gagawin sa sugat nito. I'm sorry talaga. Nawala sa isip ko na may sugat ka nga pala. Nang tignan niya ito, ay nakangisi ito at hindi naman mukhang nasaktan. Napaka-inosente mo pa talaga. Joke lang ba na nasaktan ka? Ibang isinagot nito. Sana, manatilang innocence na iyan kahit lumampas ka na sa minor age. Pwede ba yun? Siyempre, kapag nagkaedad ng isang tao, ay nawawala rin ang pagka-inosente. Tinitigan na naman ito mga mata niya. I'd like to be around when that time comes. Hindi siya makaimik. May palagay siya magkaiba sila ng pakahulugan sa salitang innocence. Napakislat sila nang tawagin siya ng mama niya. Wrong timing talagang kanyang mama. Nag-uumpisa pa lang sumarap ang pagkakwentuhan nila ni Kenito. Napilitan na lang siya magpaalam dito. Nang tumango ito, ay nanghihinayang na umakyat siya sa bahay nila. Naman mga ka-felisidad, ang tagal pa ng right age para kay Dea. Makakapaghintay kaya sa Kenito? Kaya naman, abangan!